Sa kabila ng modernong panahon, nananatiling misteryoso ang bansang Ehipto sa maraming tao. Ano nga ba sa paningin ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan, ang bansang ito na tinuturing na duyan ng sibilisasyon? Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Mula sa magagandang pyramid ng Egypt, malasining na pagsulat hanggang sa mayaman nilang kultura at kasaysayan. Subukin man ang panahon, kitang-kita pa rin ang natural nitong kagandahan. Pero ano nga ba ang Ehipto sa mata ng kabataan? Sa Dagupan City, abang nagsasanay ang elementary students sa sina Sabel at Aaron. Makikita sa mata ni na Aaron at Sabel na sa murang edad, seryoso na sila sa kanilang ginagawa. Naghahanda kasi sila para sa isang poster-making contest. Iniisip ko po na yung drawing ko para lang silang totoo po. Yung feeling ko lang po ay excited, very happy ako dun sa drawing ko. Pag masaya po ako, masaya din po ang aking drawing. Pag malungkot po ako, more on shadow po ang aking drawing. Suportado ko ang pagdodrawing ng aming mga mag-aaral. Dahil dito, napapakita nila ang kanilang mga talento na huhubog sa kanilang pagkatao. Sa pagtutulungan ng Department of Education at Embahada ng Egypt dito sa bansa, nagsagawa sila ng programa para sa mga kabataang may angking galing sa sining. We expect the children just to dig hard and speak with their family members and their teachers and read something about Egypt, not only the Egyptian civilization, but also just to know the Egyptian people, and they get more familiar with the lifestyle in Egypt as well. Nasa 20 art pieces na kanilang natanggap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. So the works I've seen, they are all stunning to me because of the quality and the depth of some paintings. I believe that the objective of this competition is being met. Mapili kaya nila ang likha nila Aaron at Sabel? Dapat alam mo na mahigit 70 years na simula na magkaroon ng diplomatic relations ang Pilipinas at ang Egypt. Ayon sa embassy ng Egypt, nasa mahigit 2,000 Pinoy ang legal na ninirahan sa Ehipto. Samantala, nitong Hulyo, inimbitahan ng embahada ang lahat ng kalahok ng poster-making contest. Present din ang mahalagang personalidad gaya ni na First Lady Lisa Marcos at DFA USEC Antonio Morales. Ang mga batang mananalo sa kompetisyon ay mag-uuwi ng cash prize. And the grand winner of category B, Sabelia Calvin Valen and Nathaniel Aaron Corpus Jr. Tinanghal na grand winner sa kanilang kategorya sina Aaron at Sabel. I am really happy and really proud of myself. And I love the art that I just made in my heart. Sabi nga, kung makikita lang natin ang mundo sa mata ng kabataan, paniguradong lahat ay nakamamangha, katulad na lang ng kanilang obra maestra. Para sa mga balitang dapat alam mo, mag-subscribe sa GMA Integrated News at GMA Public Affairs sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, catch us on GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.